Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Simulan na po natin ang ating pananapagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, matalinghagang mga pananalita ni Kristo sa atin ngayon. Bagamat alam natin na ito'y nanggaling sa salitang kaloob ng Diyos Ama sa Kanya, nais lamang niya ipamalas sa atin at iparating sa atin upang nating matuntunan ang tunay na kapagpapahalaga ng pakikinig sa Kanya. Ang diwa ng Panginoon, ang karunungan ng Panginoon, ang siyang dapat natin matamasa. At hilingin natin sa Kanya na hindi lamang ang ating limitadong pangunawa ang makakaintindi at makaunawa, kundi ating din maunawaan ang kaloob niyang grasya at biyaya, kalakip ng Kanyang mga salita. Simulan natin ang ating pagdiriwang na may pagsisisi at hingin natin ang kapatawaran ang ating mga nagawang pagkukulang at kasalanan upang tayo maging marapat makibahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan. Ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote.
Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Yesus na iyan, wika niya. Ngunit, tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nangit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito, at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon hanapin masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Inilipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirig daig ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patutuo. Ang naniniwala sa kanyang patutuo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos.
Mga ginigilid kong mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Sa Hesus pagpapatuloy ng engkwentro ni Nicodemo, isang dakilang pariseyo at ng ating Panginoon Jesucristo, ang ating dakilang tagapagligtas, patuloy ang mga salitang matalinghaga ni Jesus. Ngunit batid natin sa kabila ng limitasyon ng pangunawa ni Nicodemo, sa kanya ipinagkaloob ang mga salitang ito na nakapagbibigay ng marahil, patunay, marahil, kaliwanagan, at marahil, patotoo, patungkol sa paghahari ng Diyos. Mga ginigilid ko mga kapatid, sa pamamagitan ng salita ng ating mahal na Panginoon kay Nicodemo, pinaparating din sa atin ang hamon ng lalong mas malalim pang pangunawa natin at pag-intindi sa kanyang binibitawang salita. Matalinghaga, malalim, at masasabi natin kung minsan kabalintunaan ang mga salitang binibigay ng ating Panginoon, ngunit nais lamang niyang mas lawakan natin ang ating pangunawa. You see, imagine, God had given us His true word, but then sometimes the limitation of our understanding hinders us to see the goodness of God. But with these limitations also lead us to long for more. Di ba? Ang pag-amin kasi ng limitasyon natin sa pangunawa ay dapat hindi nagiging hadlang sa atin para tayo ay tumanggap ng grasya. The more we long for it and we ask God for it, sabi nga nila kapag ang isang tao ay kumakatok sa puso ng Diyos, hindi niya ito pahihindihan. Kumatok ka, di ba? Makiusap ka. At ikay pagkakalooban, a humble heart that seeks for knowledge and wisdom granted upon him what Christ wanted us to receive as His true wisdom. Hindi tinatanggihan ng Panginoon ang mga taong humihingi, lalo-lalo kung alam ng Diyos. Batid niya ang nilalaman ng ating puso sa ating paghingi ng pangunawa, ang kanyang grasya, ang kanyang karunungan. The problem sometimes with us is that we have this presumption that we know everything. Nicodemus at nighttime approached the teacher, Christ Himself. He is a well-known Pharisee, not only an ordinary Pharisee but held a position in the Sanhedrin. Kabilang siya sa mga nakakaangat na mga Pariseo nung kapanahunan niya. Pero itong dalawang bagay na ginawa niya. Una, nakipagtagpo at nakinig siya sa isang anak ng karpintero. Ano ang ibig sabihin nun? May nakita marahil si Nicodemo kay Kristo. Imagine, he is the only Pharisee who approached with a humble heart Christ and addressed him, Rabbi. Pangalawa, kinatagpo niya ang ating mahal na Panginoon sa gabi. Anong ibig sabihin nun? Para sa mga Pariseo, sa larangan ng pangunala, sa larangan ng karunungan, no? Para sa isang Pariseo, ang gabi, o sandali sa gabi, oras sa gabi, ang pinakamagandang oras para matuto sa salita ng Diyos. You see? When everything has been done, when every activity has been exhausted, at night time, that's the only time of the day, no? Na kung saan makapagpo-focus sa salita niya. At ipinagkaloob niya ang kanyang sandali para makinig kay Kristo. Sa kabila ng limitasyon ng isang Pariseo, na isang tao katulad ni Nicodemo, ang kanyang ginawang engkwentro kay Kristo ang naging halimbawa natin ngayon kung ano dapat natin gawin. Una, maglaan ka ng sandali. Kung gusto mong matuto kay Kristo, maglaan ka ng sandali sa kanyang salita. Sometimes we are so busy. Even the Holy Eucharist, mga kapatid, nawawala ng puwang sa ating puso. Ba't sasabihin natin, busy. Father, nakaligtaan ko na po ang magsimba. Bakit? Napakarami kong ginagawa. 45 to 1 hour, di mo bibigay sa Diyos. We have 162 hours or 168 hours in a week. And yet you cannot give even 45 minutes or to 1 hour of your time to learn from His Word. But look at Nicodemus. He went on. He braved even the eyes of his fellow Pharisee just to meet Christ at night time to listen to Him. And look at the words of Christ. No? Anong mga salita ng Panginoon? Tama ba itong manarinig natin sa Kanya? Ikaw ba yan, Jesus, na nagsasalita? Mga hulugan, inilala at sinasalubong ni Jesus ang pagnanais ni Nicodemo. Pinupuno niya
Yung pagkauhaw ni Nicodemo sa tunay na salita at biyaya ng karunungan mula sa salita ng anak ng Diyos. Nananalig siya, naniniwala siya. Nicodemus is a silent follower of Christ. Nananalig siya. Para bang he was close enough. Nicodemus was close enough to become a follower of Christ. And yet he remained as a Pharisee. By heart, he knows that the words of Christ is sublime and clear. He was so close, but remained. Ganun na lamang. But it's good enough to set us a wonderful example. Openness. Diba? Sa sandaling gusto natin matuto, mag-aral sa salita ng Diyos, all we need is openness. Magiging bukas tayo na matutunan. Huwag nating sabihin na alam ko na lahat. May mga tendency kasi natin alam na natin lahat. Ayon sa katatayuan natin sa buhay. Alam ko na lahat yan. Aba, nakapag-aral na ako. Ang tanong, alam mo nga ba talaga lahat? Kung minsan, kung sino yung nagsasabing alam niya lahat, may isa siyang hindi alam. At ano yun? Na hindi lahat ng bagay alam niya. Na may kulang pa sa kanya, na dapat may matutunan pa siyang bagay mula sa Panginoon. This day, my dear friends, we must learn from this encounter of Nicodemus and our Lord Jesus Christ that not all things we are capable of in knowing it and knowing them all. Instead, let us be open enough and humble enough to seek the wisdom of God. And what is the message to us from the wisdom of God? That everything that comes from on high, no, ay nagmula sa taas, ang siyang galing sa taas. Ibig sabihin, mga kapatid, walang ibang salitang magmumula kay Kristo, kundi ito'y nagmula sa salita ng kanyang Ama, na kanyang ipinamamalas, ibinabahagi sa atin. Because He has only one purpose in this life, one longingness for us to learn and to make us closer to His Father. He may be the medium, He may be the Word, but greater than the Word Himself, Christ is the one who will lead us back to our Heavenly Father. What wisdom that God has given Him, He is more willing to share it to every one of us. Then therefore, let us be humble, be open, and long to learn from Him. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang mga tumanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawagang mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. Sa bawat pagdalangin ng ating itutugon, Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang simbahan sa pamgitan ng mga pinuno nito, naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang pamahalaan naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa mga nangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan natin makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga taong nagdurusa sa sakit ng walang lunas, naway palakasin ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamgitan ng nakapagpapagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu.
Ama, namuhay bilang isang tao o iyong anak upang ibahagi sa amin na iyong buhay. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahalog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Salamat at sigandang loob na itong aming may alam mula sa lupa't buwan ng pagkawang. Alak nito para sa amin nagbibigay ng Espiritu. Patuloy kayo manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging na iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukalantan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Tanan, Oo Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid namin na himlay, nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 At sa tagubilin ng kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na may lakas ng loob. Mga kapatid kay Kristo, narito ang ating mahal na Panginoon, ang kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi at tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Santo, Amen. at ang kapangyarihan ni Langin Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain nawa tayo ng mapagmahal at makapangyarihan Diyos ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taglay ang kapangyarihan ni Kristo at kapayapaan, humayon na po tayong lahat at maging biyaya sa ating kapwa-tao. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbandali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Riyan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. At sumaamin nawang lagi iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan, ng loob at mapayapang buhay. Amen.
From the cielo prestatis Dieis. Omni declamentum in sea bentem. Oremus, Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quaesimus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, et redemptionis tui fructum in nobis vigitar sentiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang pagkalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.